Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang pagpapatuloy ng mga nakakapanabik na tagpo sa nalalapit na pagtatapos ng Egghead Arc. Sana pala'y ilike niyong videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Nagsimula ang chapter na to fam sa pamamagitan ng isang flashback na naganap sa isla ng Punk Hazard, 26 na taon nang nakakalipas. Sa eksenang ito ay maririnig natin ang isang tinig na nagmamakaawa kay Dr. Vegapunk at humihingi ng tulong sa kanya tungkol sa pagsasaliksik sa Void Century. Sinabi ng tinig na ito na hindi dapat manatiling nakatago sa kadiliman ang totoong kasaysayan ng mundo. Kapansin-pansin naman dito fam na hindi tulad ng kasalukuyang estado ng Punk Hazard na nababalutan ng yelo at magma, ay maganda pa ang kalagayan ng isla sa panahong to at ang paligid nga nito ay punong-puno pa ng mga puno at halaman. Sa sumunod na panel naman ay makikita na natin na kay Professor Clover pala ang tinig na humihingi ng tulong kay Dr. Vegapunk. Sinabi dito ni Professor Clover na kinakailangan ng Ohara ang pagiging dalubhasa ni Dr. Vegapunk sa iba't ibang larangan ng siyensya para mas mapalawak pa nila ang kanilang pag-aaral tungkol sa Void Century. Sumagot naman si Dr. Vegapunk at sinabing wala siyang magagawa upang tulungan ang pagsasaliksik na ginagawa ni Professor Clover, lalo na daw ngayon na sa world government na siya mismo nagtatrabaho, kaya naman hindi niya talaga maaaring ibahagi sa iba ang resulta ng kanyang mga pag-aaral. Pagkatapos nga itong masabi ni Dr. Vegapunk ay tinanong naman ito si Professor Clover kung ilang beses na daw ba siyang nahuhuli ng world government. Hindi daw ba nagtataka si Professor Clover at kahit ilang beses na siyang nahuhuli ay patuloy pa din siyang pinapakawalan ng mga ito? Dito na nga fam pinaintindi ni Dr. Vegapunk sa kanyang kaibigan na umahanap lang ng tamang tiyempo ang world government upang makorner ang grupo ng Ohara at malipo lang lahat ng mga kasamahan ni Professor Clover. Dahil dito ay pinayuhan ni Dr. Vegapunk si Professor Clover na hayaan na lamang manatili sa kadiliman ng totoong kasaysayan ng mundo dahil hindi naman daw nila malalaman ang buong katotohanan sa pamamagitan lamang ng pag-uungkat nila sa mga lumang kwento. Pagkatapos yan fam ay binahagi naman ni Professor Clover ang tungkol sa isang indibidwal na nagtataglay ng D sa kanyang pangalan. Ang indibidwal na ito daw ay tinapos ng world government sa kanya mismong harapan. Sinabi ni Professor Clover na magkasama silang lumaki ng indibidwal na ito dahil ang taong ito ay ang kanya mismong nakatatandang kapatid na lalaki. Dito fam ay hindi makapaniwala si Dr. Vegapunk sa kanyang narinig mula kay Professor Clover at kitang-kitang pagkabigla sa ekspresyon ng kanyang muka. Sa puntong ito na pinagtapat ni Professor Clover na ang kanya talagang totoong pangalan ay Cloudy Clover. Sinabi nito na nakaligtas lamang siya sa pagkakataong yun dahil tinanggi niya ang totoong ugnayan nila ng kanyang kapatid at sinabing kakilala niya lamang ito at hindi niya ito kadugo. Pagkatapos namang maikwento ni Professor Clover ang nakakalungkot na pangyayaring yun, ay lumuluha niyang tinanong si Dr. Vegapunk kung tama daw bang basta-basta na lamang paslangin ang isang tao dahil lamang sa pangalan na kanyang nakuha nung siya'y pinanganak. Hindi naman nakasagot si Dr. Vegapunk kaya nagpatuloy lamang sa pagsasalita si Professor Clover. Sinabi nito na hindi titigil ang world government sa pagbura ng anumang bakas na magtuturo sa totoong kasaysayan ng mundo, kaya patuloy lang na makukubli sa lahat ng mga tao ang katotohanan. Sa halip naman na tumugon ay nagkunwari na lamang si Dr. Vegapunk na hindi niya narinig ang mga pinakawalang revelasyon ni Professor Clover. Sinabi nito na magpapanggap na lamang daw siya na hindi naganap ang pag-uusap nila ngayon
At saka sinabing mag-ingat na lang daw si Professor Clover dahil hindi niya daw talaga ito matutulungan sa kanyang pinaglalaban. Sumagot naman si Professor Clover at sinabing tinatawag si Dr. Vegapunk ng tinig ng nakaraan. Sinabi din ito na maghintay lamang daw si Dr. Vegapunk dahil darating ang araw na hindi niya matatanggihan pa ang tinig ng kasaysayan. Isang taon nga ang lumipas pa pagkatapos ng pag-uusap na ito ni na Professor Clover at Dr. Vegapunk ay doon naman umalingaw-ngaw sa buong mundo ang balita ng trahedya na naganap sa isla ng Ohara. Sinabi sa balitang ito na isang buster call daw ang sinagawa sa isla na lumipol sa mga buhay ng lahat ng mga archaeologists ng Ohara. Dito ay makikita natin si Caesar Clown na tumatawang binalita kay Dr. Vegapunk na sa wakas daw ay tinapos na ng world government ang archaeologist na si Professor Clover. Sinabi ni Caesar Clown na isa daw itong magandang halimbawa para sa lahat ng tao sa kung anong mangyayari sa sino mang magtatangkang magsaliksik tungkol sa Void Century. Habang sinasabi naman ito ni Caesar Clown ay nagbalik kay Dr. Vegapunk ang alaala nung huli nilang pag-uusap ni Professor Clover. At sa sumunod na panel ay makikita natin si Dr. Vegapunk na nakatitig sa wanted poster ng batang si Nico Robin na siyang nag-iisang nakaligtas sa isinagawang buster call sa Ohara. Sa dulo naman ng panel ay makikita natin si Dr. Vegapunk na binisita ang isla ng Ohara. Dito ay tinatanong niya ang kanyang namayapang kaibigan kung bakit hindi ito tumakas, gayong sigurado naman siya na nagkaroon nito ng pagkakataon na makaligtas sa nangyaring trahedya. Dito may mapapansin nating nagdala ng bulaklak si Dr. Vegapunk upang magsilbing alay sa pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan. At sa sumunod na panel ay makikita na natin siya ngayon na lumuluha habang tinatanong kung pinili bang isakripisyo ni Professor Clover at ng buong Ohara ang kanilang buhay para lang maprotektahan ng mga librong ito na naglalaman ng kanilang pag-aaral tungkol sa Void Century. Napatanong pa nga si Dr. Vegapunk kung sino daw kayang nasa katinoan ng pag-iisip ang maglalakas ng loob na magpatuloy sa kanilang pagsasaliksik. Kung tiyak na tatapusin ng world government ang sino mang magtatangkang gumawa nito. Subalit sa kabilangan ng mga katanungan na ito ni Dr. Vegapunk, ay alam naman nating ito mismo ang kanyang ginawa. At ngayon nga ay sinisiwalat na niya sa buong mundo ang resulta ng kanilang pag-aaral na sinimulan ni Professor Clover at ng mga archaeologists ng Ohara. Kasabay naman yan may ang pagbalik ng eksena sa kasalukuyang chapter kung saan sinabi ni Dr. Vegapunk sa kanyang emergency broadcast na minsan na daw sinabi sa kanya ng isang kaibigan na ang tinig ng nakaraan ay tumatawag sa kanya. Sinabi ni Dr. Vegapunk na maaari ngang ang storya ng kasaysayan ay isinulat ng mga nagtagumpay sa digmaan at ang tinig ng mga nabigo ay nabaon sa kalaliman ng karagatan. Gayunpaman, ang kanilang katotohanan ay pwede pa ding mailabas at lumiwanag sa lahat, basta't kakayanin lang ng mga tagapagmana ng lahing ito na buhatin sa kanilang likuran ang napakabigat na pasaning ito. Habang nagsasalita naman si Dr. Vegapunk may makikita natin si Robin na pilit na kinukubli ang kanyang muka upang maitago ang kanyang pagluha dahil sa madilim na sinapit ng kanyang mga mahal sa buhay sa Ohara. Sa sumunod na panel naman ay nagpatuloy sa pagsasalita si Dr. Vegapunk at sinabing ang kanya naman daw bahagi ay ang maisiwalat sa buong mundo ang lahat ng kanyang nalalaman. At ito na nga ang ginagawa niya ngayon sa kanyang sinasagawang emergency broadcast. Kasabay niyan may maririnig naman natin ang nagaganap na pagtatalo sa loob ng Thousand Sunny na barko ng Straw Hat Pirates. Dito ay sinisigawan ni Zoro si Lilith at tinatanong ito kung bakit daw ba pinipigilan ito sa pag-alis ang kanilang barko. Sumagot naman ng Vegapunk clone na si Lilith at sinabing hindi pa sila maaaring makaalis dahil sigurado daw na atakihin ulit sila ng kabayong Gorosei at sa oras daw na mangyari yon
ay tiyak na hindi sila makakaabot sa tubig ng dagat at bubulusok ang kanilang barko pabagsak sa lupa. Ipinaliwanag dito ni Lilith na ayon sa kanyang kalkulasyon ay hindi sasapat ang pwersa ng Kuda Burst upang matagumpay na makalipad ang Sunny hanggang sa baybayin ng isla, lalo na daw at papuntang hilaga ang ihip ng hangin na mas magpapabagal pa sa lipad ng Sunny. At kapag sinama pa daw nila ang biglaang pag-atake ng Gorosei, ay wala talagang kaduda-duda na sa lupa dediretso ang Sunny at hindi ito makakarating sa dagat. Habang sinasabi naman ito ni Lilith ay makikita nating pasugod na naman si Saint Nusjuro at akto nga atakihin na naman ito ang barko ng Straw Hats. Sa gitna naman ng pagtatalo ni na Lilith at Zoro ay sakto namang sumulpot ang Vegapunk clone na si Atlas at biglang sinuntok si Lilith. Hindi nga makapaniwala ang Straw Hats sa sina Zoro, Chopper at Usopp sa naging aksyon ni Atlas. At dahil nga sa lakas ng kanyang suntok ay mabilis na nawalan ng malay si Lilith na ngayon ay nakahandusay na sa sahig. Dahil sa biglaang pangyayari na ito ay napasugod si Zoro kay Atlas habang tinatanong kung bakit nito inatake ang kanilang kasamahan. Imbes naman na sumagot si Atlas ay mapapansin nating may inuna muna itong gawin. Kapansin-pansin dito fam na tila ba may kinakapa na isang maliit na bagay si Atlas sa likuran ng ulo ni Lilith. At pagkatapos ng mahanap ang bagay na ito, ay maririnig natin ang isang tunog na para bang may napindot na switch sa likod ng ulo ni Lilith. Pagkatapos itong gawin ni Atlas ay kinausap niya naman ng Straw Hats. Sinabi ni Atlas na ipapaubayan na niya sa kanila si Lilith. Pagkatapos nito ay dito na sinabihan ni Atlas ang Straw Hats na maaari na nilang paliparin ng Sunny papunta sa baybayin ng isla dahil siya na ang bahala sa kabayong Gorosei at titiyakin niyang makakatakas ng ligtas ang Sunny. Naguluhan naman si Usopp sa mga naging pahayag na ito ni Atlas. Sandali din namang pinakita ang Vegapunk clone na si York na inakalang wala ng buhay si Lilith. At ang tanging natitirang buhay na Vegapunk clone na lang ngayon ay silang dalawa ni Atlas. Sa sumunod na panel ay makikita naman natin si Saint Nusjuro na nagngingit-ngit na sa galit habang pasugod na ito sa barko ng Straw Hats. Inutusan naman ni Nami si Zoro na dalhin ang katawan ni Lilith sa isang silid sa loob ng kanilang barko habang ang ibang Straw Hats naman ay pinagpapaliwanag si Atlas kung ano bang pinaplano nitong gawin. Sa sunod na panel ay makikita na natin si Jinbei na hawak-hawak na ang manibela ng kanilang barko habang sinasabihan ng kanyang mga kapwa Straw Hats na kailangan na nilang samantalahin ang pagkakataon bago pa mahuli ang lahat at baka magsisi pa sila sa huli. Dahil dito ay kagad na sinigawan ni Zoro si Brook na i-activate na ang Kuda Burst ng Sunny sa lalong madaling panahon upang makalipad na sila palabas ng isla. Kagad namang sinunod ni Brook ang instruction ni Zoro at inactivate ang Kuda Burst ng kanilang barko. Kasabay naman ng pag-activate ng Kuda Burst ay ang pagsalubong at pagharang ni Atlas sa pag-atake ni Saint Nusjuro. Makikita natin dito fam na madali lang nahati ni Saint Nusjuro ang isa sa mga braso ni Atlas. Subalit sa kabila nga ng matinding pinsalang yon, ay patuloy pa din ang pagsalubong ni Atlas sa dambuhalang kabayong Gorosei. Dito fam ay nanatili ang pagiging desidido ni Atlas at sa pamamagitan nga ng suot-suot nitong dumb shoes ay pilit niyang tinulak pabalik ang higanteng katawan ng mythical Zoan form ni Saint Nusjuro. Nakakagulat naman at mukhang naging matagumpay ang ginagawa ngayon ni Atlas at hindi na napigilan pa ni Saint Nusjuro ang pagtakas ng Straw Hats. At sa sunod na panel nga fam ay tuluyan ng nakalipad ang Thousand Sunny sa pamamagitan ng Kuda Burst habang si Atlas naman ay matagumpay na napigilan ang pagkilos ni Saint Nusjuro. Habang nagaganap ang maaksyong tagpong ito fam ay nagpapatuloy pa rin sa pagsasalita sa kanyang emergency broadcast si Dr. Vegapunk na sinasabing pinapanalangin niya na ang mensahe niyang ito ay ligtas na makarating sa buong mundo at marinig ng lahat ng mga tao.
Pagkatapos niyan ay lumipat naman ang eksena sa hilagang silangang bahagi ng Egghead, kung saan nagpapatuloy ang labanan sa pagitan ng Gorosei na sina Saint Jupiter at Saint Valkyrie laban sa Iron Giant na si Emmet na nagmula pa sa Ancient Kingdom. Dito ay gulong-gulo na ang mga Marines sa kanilang mga nasasaksihan, at ang isa pa nga ay napatanong kay Vice Admiral Hound kung ano daw ba talagang nangyayari ngayon sa isla. Tinanong pa ng sundalong ito kung saan daw ba nanggagaling ang mga dambuhalang ahas, higanting ibon at malaking baboy damo na nakikipaglaban sa isang dambuhalang robot. Sumagot naman ang Vice Admiral at sinabing kahit daw siya mismo ay hindi na alam kung saan galing ang mga kakaibang nilalang na ito at kung ano na bang nangyayari ngayon sa isla. Kasabay naman ang pagkalito ng mga Marines ay ang tuwang-tuwa na reaksyon ni Luffy at ng Giant Warrior Pirates na masayang nagdiriwang sa pagdating ng ancient robot na si Emmet. Sa sumunod na panel naman may bigla na lang nagsalita si Emmet at kinausap si Luffy. Sinabi dito ni Emmet na masaya siya at nakita niya ulit si Joy Boy pagkatapos ng napakahabang panahon. Pagkasabi naman nito ni Emmet ay napalingon sa kanyang likuran si Luffy na sinusubukang hanapin kung sino ba ang Joy Boy na kinakausap ng Iron Giant. Muli namang nagsalita si Emmet at sinabihan si Luffy na siya ang kanyang kinakausap. Nagpatuloy sa pagsasalita si Emmet at sinabing andito siya para tulungan si Luffy, kagaya ng ginawa niya sa nakaraan. Sinabi ni Emmet na ang lahat ng kalaban ni Luffy ay tinuturing niya ding kanyang kalaban. Dagdag pa ni Emmet ay sobrang saya niya na matulungan si Luffy. Habang kinakausap ni Emmet si Luffy ay sabay naman nating maririnig ang pagpapatuloy ng emergency broadcast si Dr. Vegapunk na sinasabing isa daw malaking katangahan kung sa isang panig lang ng 900 taong digmaan ang kanilang pakikinggan. Pagkatapos yan may muli namang nagsalita si Emmet at sinabing katulad ng dati makikipaglaban ulit siya para kay Joy Boy. Sinabi dito ni Emmet na gagawin niya ang lahat para maprotektahan sa lahat ng panganib si Luffy na tinatawag niya pa ding Joy Boy hanggang sa mga oras na ito. Labis namang natuwa si Luffy dahil nalaman niyang nakakapagsalita pala ang Iron Giant. Sa puntong ito ay ang Gorosei naman na sina Saint Valkyrie at Saint Jupiter ang nagsalita at sinabing mukhang kailangan daw pala nilang durugin hanggang sa maging abo ang Iron Giant para tuluyan ng mapatigil ang emergency broadcast ni Dr. Vegapunk. Sa sumunod na panel ay inutusan na ng mga Giant Captains sa sina Dory at Brogy na pandarin na ng kanilang crew ang kanilang barko para makaalis na sila sa Egghead. Tinanong naman ng dalawa si Luffy kung kakampi daw ba nila ang dambuhalang ancient robot. Sumagot naman si Luffy at sinabing hindi pa niya masabi sa ngayon, subalit narinig daw niya ang Iron Giant na gusto nitong protektahan ng individual na nagngangalang Joy Boy. Muli namang sumagot sina Dory at Brogy at sinabing wala daw silang naririnig na sinasabi ng Iron Giant. Nagulat naman si Luffy dahil mukhang siya lang ang nakakarinig sa pagsasalita ng ancient robot. Pagkatapos yan may ang pwersa naman ng Marines ang gumawa ng aksyon at dito ay inutusan ni Vice Admiral Bluegrass ang kanyang mga tauhan na tumigil na sa pagkikwentuhan at ipagpatuloy ang opensiba sa kanilang mga kalabang pirata. Kapansin-pansin dito na hindi pa din nawawala ang epekto ng Devil Fruit ability ni Bonnie at nananatili pa din sa pagiging bata si Vice Admiral Bluegrass. Sa parehong eksena ay maririnig naman natin ang pagpapatuloy ng pagsasalita ni Dr. Vegapunk. Sinabi dito ni Dr. Vegapunk na para daw lubos na maintindihan ng misteryong bumabalot sa totoong kasaysayan ay kinakailangang suriin ng mga tao ang parehong panig. Ikinakalungkot nga lang daw ni Dr. Vegapunk dahil naubusan na siya ng panahon at oras para mas mapag-aralan pa sana ang Void Century. Subalit sa kabila daw nito ay meron pa ding mga natitirang mga individual na hindi kayang mapigilan ng world government.
Pagkatapos yan may makikita naman natin ang paghaharap sa pagitan ng Iron Giant na si Emmet laban sa dambuhalang bulate ng mythical Zoan form ni Saint Jupiter. Dito ay tila ba may inihahandang isang malakas na atake si Emmet, habang si Saint Jupiter naman ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw at binuksan ang kanyang dambuhalang bibig at aktong kakainin ng buo ang Iron Giant. Habang naghahanda naman sa pagpapakawala ng kanyang malakas na atake si Emmet, ay labis-labis na na-hype at na-excite ang mga Straw Hats sa sina Sanji at Frankie. Sa sobrang excitement nga'y napailaw ang mga mata ng mga ito. Subalit sa isang ang hindi inaasahang tagpo, ay mukhang pumalpak ang isasagawa sanang pag-atake ng Ancient Robot. At dahil dito ay pinaiwas sina Sanji at Frankie ang Iron Giant sa paparating na atake ni Saint Jupiter. Dito may halos mapaluwa ang mata ng tatlong Straw Hats dahil nga sa pagpalya ng atake ng Iron Giant. Sa sumunod na panel ay makikita naman natin na nagawa na palang makain ni Saint Jupiter ang kaliwang braso ni Emmet, habang pinipigilan naman ito ang pag-abante ng Elder sa pamamagitan ng paghawak nito sa dambuhalang ulo ng mythical Zoan form ni Saint Jupiter. Kapansin-pansin din dito ang pagtunog ng mga kasukasuan ni Emmet na siya namang tanda na mahina ng mga bahagi ng kanyang katawan. Pagkatapos niyan ay pinaalalahanan ng Straw Hats ang Ancient Robot na dahil nga sa 9 taon na ang tanda nito, ay malaki ang posibilidad na hindi na gumagana ang kanyang mga armas at sandata. Sinabihan naman ni Saint Saturn si Saint Jupiter na durugin na nito ang Iron Giant gamit ang kanyang dambuhalang bunganga, nang sa gayon ay tuluyan na nilang mapahinto ang pagsasalita ni Dr. Vegapunk. Matapos itong masabi ni Saint Saturn ay ginamit naman niyang tungtungan ng higanting ulo ni Saint Jupiter. At pagkatapos ay tumalon siya ng mataas sa ere. Makikita naman natin sa sumunod na panel na dumiretso pala sa barko ng mga giant si Saint Saturn dahil nilalayon pala nitong tapusin ng buhay ng mag-amang sina Bonnie at Kuma. Mabuti na lang at mabilis na kumilos ang Giant Warrior Pirates at naitaas kagad nila ang kanilang mga kalasag at mga sandata upang salagin ang atake ni Saint Saturn. Kitang-kita dito ang galit ni Saint Saturn sa mag-ama, habang sina Kuma at Bonnie naman ay hindi na nakagalaw dahil sa bilis ng mga pangyayari. Habang nagaganap naman ang komisyon na ito sa barko ng mga giants, ay biglang napansin ni Sanji na kasalukuyan na palang lumilipad ngayon sa ibabaw ng Egghead ang kanilang barko na Thousand Sunny. At mula nga sa itaas ng Labo Face, ay tinatahak na ngayon ng Sunny ang direksyon papunta sa hilagang silangang baybayin ng isla. At ito na nga ang parehong dako ng Egghead na kinaroroonan ngayon ng barko ng Giant Warrior Pirates. Pagkatapos yan may lumipat naman ng eksena sa mismong Sunny, kung saan makikita natin si Zoro na sinasabihan ng mga kapwa niya Straw Hats na higpitan ang kanilang kapit dahil malapit nang maglanding ang kanilang barko. Napatanong naman ng ibang Straw Hats kung aabot ba ang kanilang barko sa karagatan. At sa eksena rin ito ay makikita na natin sa gitna ng ere ang Sunny. At mula sa malayo ay matatanaw na dito ang barko ng Giant Warrior Pirates. Sa sumunod na panel ay bumalik naman ang tagpo sa engkwentro sa pagitan ni Atlas at ni Saint Nusjuro. Dito may tinanong ni Saint Nusjuro si Atlas kung plano ba nitong isakripisyo ang kanyang sarili para lamang makatakas ang Straw Hats. Nakangiti namang sumagot si Atlas at tinanggi ang sinabi ni Saint Nusjuro. Sinabi nito na nais niya lamang maalalayan ng Straw Hats sa gitna ng kaguluhang ito. At pagkasabi nga nito ni Atlas ay doon na biglang sumabog ang kanyang katawan. Mukhang nag-self-destruct itong si Atlas at kitang-kita dito kung gaano kalakas ang naging pagsabog at kung gaano kalawak ang nasakop na lugar nito. At dahil nga nasa harapan lang ni Atlas si Saint Nusjuro, ay siguradong napuruhan ito sa ginawang pagpapasabog ni Atlas sa kanyang sarili.
Sa sumunod na panel naman fam, may makikita natin ang Thousand Sunny na halos nasa ibabaw na ngayon ng barko ng mga Giants. Dito na napagtanto ng Straw Hats na makakaabot ang Sunny sa dagat at ligtas na makakalanding ang kanilang barko sa tubig. Umiiyak namang sinabi na Usopp at Chopper na naging posible lang ang lahat ng ito dahil sa ginawang pagsasakripisyo ni Atlas sa kanyang sarili. Pagkatapos yan fam, may makikita naman natin ang Vegapunk clone na si York na tuwang-tuwang nagdiriwang dahil inaakala nito na siya na lamang ang natitirang Vegapunk sa mundo dahil nawala na ang signal ni Atlas. Sumagot naman si Saint Nusjiro at sinabing mali ang iniisip na ito ni York. Nakita kasi ni Saint Nusjiro na buhay pa din hanggang ngayon si Lilith at nasa pangangalaga siya ngayon ng Straw Hat Crew. Makikita din natin dito fam kung gaano katindi ang pinsalang tinanggap ni Saint Nusjiro dahil halos malusaw ang kalahati ng mukha nito dahil nga sa sobrang lakas ng pagsabog na iniwan ni Atlas. Nagsalita naman ang isa pang Gorosei na si Saint Saturn at sinabing masyado na daw maraming nasabi si Dr. Vegapunk. Sumagot naman sina Saint Jupiter at Saint Mercury at sinabing wawasakan na nila ngayon ang ancient robot para matigil na sa wakas ang pagsasalita ni Dr. Vegapunk sa kanyang emergency broadcast. Makikita naman natin sa sumunod na panel na nakikipaglaban pa din ngayon ng Iron Giant na si Emmet sa dalawang Gorosei. Dito ay aminado si Emmet na masyado na siyang kinalawang sa paglipas ng ilang daang taon. Napatanong naman si Emmet sa kanyang isipan kung ang pagkakataong ito na daw bang tinutukoy ni Joy Boy na tamang panahon para gamitin niya ang isang hindi pa pinapaalam na bagay. Dito fam may tila ba humihingi ng permiso si Emmet kay Joy Boy kung pwede na daw ba niyang gamitin ng misteryosong bagay nito. Hindi tuloy natin masabi fam kung ano ba talaga ang bagay na to na tinutukoy ni Emmet. Kung ito ba ay kagaya ng pagsi-self-destruct na ginawa ni Atlas o isang mala-ancient weapon na sandata na kayang magpabagsak sa 5 elders. Pagkatapos yan fam, may muli namang nagpatuloy ang emergency broadcast ni Dr. Vegapunk na sinasabing 25 taon nang nakakalipas nung nagawa ni Goldie Roger ang isang hindi inaasahang bagay at ito ay ang paglalayag nito sa palibot ng buong mundo. Sinabi ni Dr. Vegapunk na sigurado siyang narinig ni Goldie Roger at ng kanyang crew ang tinig ng nakaraan na nagbubunyag ng buong katotohanan tungkol sa totoong kasaysayan. Sinabi ni Dr. Vegapunk na sigurado siya na katulad niya ay pareho din ang naging konklusyon ng mga tao tungkol sa magiging hinaharap ng mundo. Pagkasabi naman ito ni Dr. Vegapunk ay makikita natin ang reaksyon ng mga tao, katulad ng mga bilanggo sa Impel Down na litong-lito kung bakit may D ang pangalan ni Roger na binanggit ni Dr. Vegapunk. Grabe fam, talagang mas tumitindi na ngayon ang aksyon sa Egghead at malapit na nating malaman kung makakatakas nga ba ng tuluyan ng Straw Hats o kung kakailanganin pa din nilang labanan ng hindi nauubos na lakas ng 5 elders. Ano sa tingin niyo fam? Si Lilith na nga kaya ang magiging susunod na miyembro ng crew ni Luffy ngayong kasama na nila ito sa Thousand Sunny? Ano nga kaya ang misteryosong bagay na gagamitin ng ancient robot na si Emmet para mapabagsak ang Gorosei? Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!